Hello mga igsoon. Welcome ang mga matag-usan ni ini nga adlaw. Ug I hope nga malipayon mong tanan because the joy of the Lord is our strength. So gi-welcome nako ang matag-usa diri sa atong programang Soaring High in Christ. Diha sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Dalaygon ang Diyos na ini nga kabuntagon mga igsoon. Ang atong topic na gaingon, let's go up to Hebron. Text nato makita sa Joshua chapter 14 verse 6 to 15. Kay verse nato diha sa Joshua chapter 14 verse 12. Akong pagbasahon mga igsoon nagaingon dinhiya, ang Hebron gihatag kang Caleb. Ang katawhan sa banay ni Juda miadto kang Hoswi sa Gilgal. Giingnan siya ni Caleb, ang anak ni Jephonih nga kini si Hanon. Nasayod ka sa giingon sa Ginoo kang Moises, ang alagad sa Dios, didto sa Cades Barnea mahitungod kanimo ug kanako. Nagpanuigon ako og 40 sa dihang gipadala ako ni Moises nga sulugoon sa Ginoo gikan sa Cades Barnea aron pagpangispiya sa yuta, o gibalitaan ko siya bahin sa akong nasayran. Gihadlok sa akong mga kauban ang mga tao, apa nagmasinugtanon ako sa Ginoo nga akong Dios. Verse 9, unya gisaaran ako ni Moises nga miingon, tungod kay nagtuman ka sa gisugo sa Ginoo nga akong Dios, ikaw ug ang imong mga anak sa kahangturan makapanag-iya gayud sa yuta nga nataakan ninyo. Miagi na ang 45 ka tuig sukad isulti kini sa Ginoo ngadto kang Moises. Panahon kadto nga ang Israel milata sa kamingawan ug hangtod karon buhi ako tungod sa Ginoo. Tan-awa 85 na ang akong edad ug basko gihapon ako karon sama kaniadto sa dihang gipadala ako ni Moises. Makasugakod gihapon ako sa pagpakigubat og sa bisan unsa nga buluhaton. Busa ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako niadtong adlaw sa pagbalita ko og sa akong mga tawo bahin sa atong naispiyahan. Mingon pagani kita nga ang higanting mga tawo nga kaliwat ni anak nagpuyo sa dagkong syudad nga kinutaan. Kung mag-uban kanako ang Ginoo, abugon ko sila sumala sa gisulti niya. Gipanalangina ni Hoswi si Caleb, ang anak ni Jephonih nga kini si Hanon, o gihatag kaniya ang Hebron. Ang Hebron ila gihapon sa mga kaliwat ni Caleb, tungod kay nagmasinugtanon siya sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Kaniadto ang Hebron ginganlag Kiryat Arba. Si Arba mao'y labing gamhanan sa mga kaliwat ni anak. May kalinaw na karon sa maong dapit. Dalaygon ang Diyos mga igsoon sa atong gibasa. Ug ang key verse nato diha sa Joshua chapter 14 verse 12. Busa ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako niadtong adlaw sa pagbalita ko ug sa akong mga tawo bahin sa atong naispiyahan. Mingon pagani kita nga ang higanting mga tawo nga kaliwat ni anak nagpuyo sa dagkong syudad nga kinutaan. Kun mag-uban kanako ang Ginoo, abugon ko sila sumala sa gisulti niya. Mao nang atong key verse, Joshua 14 verse 12. Dunay sayings o panultihon mga igsoon nga nagaingon, failure will never overtake you if your determination to succeed is strong enough. Dili gyud ka ma-failure sa imong mga plano, sa imong mga ambisyon, kung doon na lang kay strong determination nga mulampos yung kaigsoon. So doon ay mga tao nga sama ni Ana. The reason why nga ni-succeed sila o nilampos sila sa ilang mga negosyo, it is because they have a strong determination to succeed. Doon na sila courage, doon na sila determinasyon nga mulampos sila. O kabalo ko nga uban sa atua na atay or kita, doon natay mga ambisyon sa atong kinabuhi. Diba? Doon natay mga pangandoy, mga plano sa atong kinabuhi. Doon ay mga butang nga atong ginapangandoy, nga atong maangkon. Mga panglantaw, mga plano sa atong future, sa atong kaugmaon, nga atong gitinguha o atong ginawish nga mahimong malamposon or matinuod kini. Doon ay usa ka writer mga igsoon nga nagaingon siya, it's better to fail on our ambitions than to have no ambitions at all.
mga tao nga walay ambisyon, mao na sila nga mga tao ang gitawag nga walay kaugmaon. Kay ang kada tao naagi na siya mga pangandoy sa iyang kinabuhi, naagi na siya mga plano sa umaabot. So mas may pa nga mapakyas ka sa imong mga plano kaysa wala gyud kay mga plano, kaysa wala gyud kay mga ambisyon o panglantaw sa imong ugma. So nini nga adlaw mga igsoon, atong pagatun-an ang mahitungod sa kinabuhi ni Caleb. Sa atong gibasa, si Caleb doon na siya usa ka butang nga iyang ginapangayo kang Moises. Apan kini nga butang wala ni Moises mahatag sa iyaha. Hangtod nga namatay na lang si Moses and Joshua took over his place, Caleb was still asking for that same thing. Namatay na lang si Moses, nagapangayo gyapon si Caleb ni anang butanga. Unsa ka kini nga mga butang or unsa ka kini nga butang nga gipangayo ni Caleb mga igsoon. Ug iya ba ka kining naangkon kining iyang ginapangayo ngadto kang Moses, no? Nadawat baka ni Caleb ang ginapangayo niya kang Moses. Tan-aw nato mga igsoon kung nadawat ba ni Caleb. But before that, ato sang tan-awon kung kinsa man ni si Caleb. Who is Caleb? Una, Caleb, he is one of the 12 spies sent by Moses to explore the land of Canaan. Usa siya sa 12 ka spies nga gipadala ni Moses mag-espiya sa yuta sa Canaan. He is the son of Jephone, who is a Kenizzite, diha sa verse 14. Then he belonged to the tribe of Judah. And Caleb is the one who brought an honest report to Moses. And the last is, Caleb has one thing asked from Moses. Doon na siya usa ka butang nga iyang gipangayo kang Moses. Ug maupod ni siya nga tao ang naghatag og honest report ngadto kang Moses. Tan-aw nato sa verse 7 mga igsoon kung unsay giingon direa. Nagpanuigon ako og 40 sa dihang gipadala ako ni Moses nga sulugoon sa Ginoo gikan sa Cades Barnea aron pagpangispiya sa yuta o gibalitaan ko siya bahin sa akong nasayran. So, si Caleb nagsugod siyag pangayo niya ng butanga sa dihang 40 ang iyang edad. He began asking for this thing when he was 40 years old. And then sa verse 10, miagi na ang 45 ka tuig sukad isulti kini sa Ginoo ngadto kang Moises. Panahon kadto nga ang Israel milata sa kamingawan ug hangtod karon buhi ako tungod sa Ginoo. Tan-awa 85 na ang akong edad. So he is already 85 years old, but still he is still asking for the thing. So 45 years na ang minglabay, no? Nagsugod siyag pangayo niya ng butanga 40 pa yang edad o karon 85 na ang iyang edad, maura gihapon ang abutang ang iyang ginapangayo ni Moses. So 45 years na ang minglabay. Wala gid siya muhunong. So makita nato ang karakter ni Caleb. Caleb's character, when he set his heart for something, he will not stop asking until he receives it. No, digid siya muhunong sa pagpangayo hangtod dili na niya madawat. Ingon ana si Caleb mga igsoon, once nga giset na niya ang iyang kasing-kasing niya ng usa ka butang, dili gina siya muhunong sa pagpangayo hangtod dili na niya madawat. No, he has a strong determination. Kinsa kanato diri nga dunay sama og kinaiya ni Caleb. No, what Caleb wants, Caleb gets. Mauna siya ang iyang motto. Kung unsa iyang gusto, madawat gid niya. So sa atong mga pag-ampo mga igsoon, dunay tulo ka tubag ang atong Ginoo. Ang una kanang yes. Natay pag-ampo nga diha dayon tubagon niya. Pag-ampo nimo karon dayon tubagon sa Ginoo. Ang answer sa Ginoo niya na is yes. Naputay mga pag-ampo nga mukabat pa og 1 month, 2 months or kung mahimo mo abot pag 1 year o na tubagon sa Ginoo. So ang tubag sa Ginoo niya na is wait. Huwat-huwat lang, no dugay na niya tubagon. So yes, wait. Unya na putay mga pag-ampo pod nga moingon ta nga wala naman gitubag sa Ginoo ang akong pag-ampo, niabot naman ang 2 ka tuig wag gyapon niya tubaga. Mga igsoon, gitubag na sa Ginoo ang imong pag-ampo. Apan ang tubag niya ni ana is no. So there are 3 answers sa atong mga pag-ampo. Yes, wait, and no.
Mo na atong hinumduman mga igsoon. So we should have the spirit of perseverance. So when Moses sent the 12 spies, sa dihang ipadala ni Moses ang 12 spies, doon na siya sugo ngadto sa ilaha. Unsa man ning sugo ni Moses sa 12 ka espiya? Numbers 13:17 to 20, nagaingon siya, gisugo sila ni Moses aron sa pagpangispiya sa yuta sa Kanaan o giingnan niya sila. Pangadto kamo sa Nijib ug tunga sa kabungturan ug susiha unsang matanga sa yuta kini. Susiha usab ang mga lumulupyo niini kung lig-on ba sila o huyang, diyutay ba sila o daghan ba. Tan-awa kung maayo ba ang yuta o dili, kung kinutaan ba ang ilang mga syudad, tabunok ba ang ilang yuta o dili, may kakahuyan ba kini o wala. Pag maisugon kamo o pagdala kamo prutas gikan sa maong yuta, kadtong panahon na mao ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Okay, so doon ay order si Moses sa 12 spies mga isuon. Moses orders. Unsa man iyang order? Una, ingon siya, find out what country it is. Then, how many people living there? Find out if the people who live there are strong, no? Susiha kung unsa nang klase nga lugar, pila ka taong namuyo diha, mga kusgan ba ang mga tao diha. Find out whether the land is good or bad, maayo ba ng yuta diha nga lugar. Find out whether the soil is fertile, and be sure to bring back some of the fruit that grows there. Sa diha nga inyo na nang masusi, kinahanglan i-sure ninyo nga makadalag yun mo og prutas nga nitubo ni ana nga lugar. Then, pagbalik sa mga spies, mo ni ang report sa mga spies nga tukang Moses. We explored the land and found out to be a good land. Nakita namo nga maayo na nga lugar. We found out that the soil is fertile, flowing with milk and honey. The cities are very large and well fortified. But the people who live there are all giants. They are powerful and they eat people. Mo na ang ilang report ngadto kang Moses mga igsoon. But si Caleb, nakita niya nga doon na si Caleb atong tan-aw nga doon na siya positive thinking. Tan-aw na to kung unsa pod ang report niya ngadto kang Moses sa ilang pag-explore sa land of Canaan. Nagayon siya, it is true that it is a good land. Tinuod ang report sa akong mga kaubanan. It is a good land. The soil is fertile, flowing with milk and honey. The cities are very large and well fortified. People who live there are all giants. So that's true. Tinuod ng ilang mga report. They are powerful, but unsa ingon ni Caleb, mo niyang kalahian sa report niya sa 11 spies. Ingon siya, we are the one who will eat them and not they are. Kita ang mukaon niya ng mga higante o dili ang mga higante, maoy mukaon kanato. Si Caleb kung atong makita diri doon na siya positive thinking. Positive thinking si Caleb. Usahay kita, sama ta sa 12 ka mga spies, no? Magatan-aw ta usahay sa tong problema, taman ra niya ng haligi o niya ng bungbong sa atong balay. Dili ta mo tan-aw unsa ang naa sa likod ni ana. So, kung sa diha magatan-aw ka sa imong problema, taman ra ni anang haligi o ni anang bumbong sa imong balay, dili gyud nimo makita unsay naa sa luyo ni ana. You cannot see what is behind of that, di ba? So kinahanglan nga doon magbaton gyud ta og positive thinking like Caleb. Positive gyud kanunay ang atong panglantaw. Wala siya magtan-aw sa problema. Pero ang iyang gitan-aw mao ang solusyon unsaon pagsulbad sa maong problema. Wala siya ni focus sa ilang problema kundi mao igi-focus niya ang solusyon sa maong problema. Sa dihang nag-eskwela patas naatay subject sa eskwelahan kini mathematics, di ba? Sa mathematics na ay subject nato nga problem solving. So sa diha nga solbaro nato ng problema, basahon ra nato ang problem and then tan-awon day nato ang solusyon, di ba? We will concentrate on the solution, not on the problem.
Pagbasa nimo sa problem, imo dayong pangitaon ang solusyon sa maong problema. So do not focus on the problem, but focus on the solution of your problem. So si Caleb, sa atong makita diri doon na siya usa ka butang nga iyang ginapangayo kang Moses, no? Usa ka butang lamang gyud ang iyang ginapangayo kang Moses. Og atong makita diri no, verse 12 nagaingon siya, busa ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako ni atong adlaw sa pagbalita ko ug sa akong mga tawo bahin sa atong naispiyahan. Mingon pagani kita nga ang higanting mga tawo nga kaliwat ni anak nagpuyo sa dagkong syudad nga kinutaan. Kun mag-uban kanako ang Ginoo, abugon ko sila sumala sa gisulti niya. Since 40 years old, hangtod miabot na siya sa 85 ka tuig. 85 years old na siya, nagapangayo gihapon siya ni anang butanga. 45 years na ang milabay. Kita usahay no, 1 month prayer pagani nato, mo-give up na ta. Abot sa isa ka buwan natong inampuay, surrender na ta. Nga Lord, wa man nimo tubaga ang akong pag-ampo. Apan si Caleb, sa atong makita diha, he's asking for the hill country of Hebron, di ba? 45 years ang ninglabay. Nagapangayo gihapon siya ni anang butanga. Og unsa ang iyang ginapangayo ngadto kang Moses, he is asking for the hill country of Hebron. Nagaingon siya nga, Hebron will be mine. Kita nga mga Kristohanon, mausab kini ang atong pangandoy sa atong kinabuhi. Ang moingon kita nga, heaven will be mine. It should be our goal in life. Let's go up to heaven. Kung si Caleb nagaingon siya, Hebron will be mine, kay maugin na ang iyang ginapangayo ni Moses, ingon siya, ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako. Mao na siya ang bukid sa Hebron. Kung nagaingon siya nga Hebron will be mine, kita usab mga igsuon, isip mga anak sa Dios, mga Kristohanon, ato pong igol sa atong kinabuhi nga moingon kita, heaven will be mine. Now, balikan nato si Caleb mga igsuon. Nganong gusto man gyud niya ang bukid sa Hebron. What is Hebron? Unsa may anaa diha sa Hebron? Atong tan-awon. Hebron is a land where the descendants of the giants called Anakim live. Kana nga lugar, nagpuyo diha ang mga higante, no? Mga kaliwat ni anak, giants called Anakim. And it is a land of the giants. Kay naaman diha nagpuyo ang mga higante. Gitawag na siya og land of the giants. It is a hill country, bukid sa Hebron. Usa na siya ka bukid mga isuon. 3,240 feet above the level of the oceans. Apan ang nakaanindot lang sa Hebron, there are 25 springs of water and 10 large well near Hebron. Mao na nakanindot sa iya. Apan ang Hebron mga isuon, usagid na siya ka bukid, no? Kanang Hebron. So, tan-aw na to ang picture niya. Mao ni Mount Hebron. Kung mayong kag bukid, mao ni ang bukid kalasangan. Daghang mga kahoy, di ba? O, tan-aw na to na unsay naa diha sa bukid, di ba? It is a hill country. But there are 25 springs of water and 10 large well near Hebron. So ang Hebron mga igsuon is bukid. Pero nga naman nga ginapangayo man gid na ni Moses, ni Caleb ngadto kang Moses. Ang karakter ni Caleb mga igsuon, once he set his heart for something, he will not stop asking until he receives it, no? Di gid na siya mohunong pagpangayo hangtod dili gid na niya madawat. Para siguro kang Caleb, kining Hebron usa ka anindot nga lugar. It has a sentimental value for Caleb. Ngano nga mao gid ni ang iyang ginapangayo ni Moses, nganong wala siya mangayo sa anindot nga mga lugar kanang patag o syudad, nganong ang bukid man gid sa Hebron ang iyang ginapangayo mga igsuon. It is because Hebron has a sentimental value for Caleb.
No, na ay sentimental value ni sa iyaha. Kita gani kung ang usa ka butang na is sentimental value nato, ato gid nang ampingan, di ba? Dili kina nato buhian kanang butanga once na naa na siya sentimental value para sa atoa. So mga igsoon, kay kining bukid sa Hebron or kining Hebron usa man ni siya ka bukid. Before Hebron will be yours, you must first encounter many trials. Mo encounter pa ka moagi pa kag daghang mga pagsulay, daghang mga kalisod, hardship, difficulties on the way goes to Hebron. It is because it is a hill country, no? Bukid manggod na, so daghang kag agian nga mga pagsulay before nimo maangkon ang bukid sa Hebron. It is a land of the giants, na ay mga higante nga namuyo da sa Hebron. So you must drive them out first before you can enter Hebron. Mao ni ang buhato ni Caleb mga igsoon before maangkon niya ang Hebron. So before we can enter heaven, kung ato pun nga igol sa tong kinabuhi nga moingon ta nga heaven will be mine, ang maako gayud ang langit, before nato maangkon ang langit mga igsoon, we must first encounter many hardships, trials, difficulties, and we must drive them out first before we can enter heaven. No, sa di pa nato maangkon ang langit nga ato pong ginapangandoy nga mayon kita nga heaven will be mine, kinahanglan usab nga atong i-drive out, no, ato usa nga hawaon o atong maagian nato, ma-encounter nato ang daghang mga pagsulay, mga kalisod sa atong mga kinabuhi, ug ato kanang hawanan ang atong mga dalan padulong sa langit mga igsoon. So let's go back to Caleb. Now Caleb is asking for the hill country of Hebron. And kabalo siya nga daghang mga pagsulay ang iyang agian before niya maangkon ang Hebron. Now, let's go to number 4. Kinsa maday ang iyang kauban? No. Or what are the reasons why Caleb chooses Hebron? And who is Caleb's companion in going to Hebron? Tan-awon sa nato mga igsoon, unsay mga rason nganong gipili ni Caleb ang bukid sa Hebron. It is one of the cities of refuge. Deuteronomy chapter 19. Og sa Genesis 23 verses 1 to 2, Sarah the wife of Abraham died there. Si Sarah nga ang asawa ni Abraham diha namatay sa Hebron mga igsoon. And Jacob for a while sojourned at Hebron. And it is also assigned to the priest. This is the land that he promised to be his own since Moses was still alive. So these are the reasons why Caleb chooses Hebron. No, sa ato nang giingon nga bukid man tana na sa Hebron, pero iya gihapon ginapangandoy o mao gihapon iyang gitinguha nga iya gayong maangkon tungod niini nga mga rason, no? And also sa ako nang ginaingon, it has a sentimental value for Caleb. Nganong dunay sentimental value sa iyaha tungod kay diha namatay ang mga katigulangan ni Caleb, di ba? Og naanay sentimental value because Sarah the wife of Abraham died there. Si Jacob for a while sojourned at Hebron. So it has a sentimental value for Caleb. Now who is Caleb's companion in driving out these giants on the way goes to Hebron? Joshua 14 verse 12 nagaingon diha, busa ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako ni atong adlaw sa pagbalita ko og sa akong mga tao bahin sa atong naispiyahan. Mingon pagani kita nga ang higanting mga tao nga kaliwat ni anak nagpuyo sa dagkong syudad nga kinutaan. Kung mag-uban kanako ang Ginoo, abogon ko sila sumala sa gisulti niya. Verse 13 or atong ibalikan diha sa atong gibasa kag ganina sa verse 12, no? Kinsa daw ang iyang kauban aron ma-drive out niya kining mga giants sa iyang agianan padulong sa Hebron? Nagaingon diha, mag-uban kanako ang Ginoo. The Lord is my companion. Og makita nato sa verse 13 mga igsoon, gipanalanginan ni Josue si Caleb
ang anak ni Jephone nga kinisihanon o gihatag kaniya ang Hebron. Caleb receives Hebron as his property. So it means nga he became victorious in the midst of trials and hardships and difficulties, mga igsoon. Wala gid siya ni surrender hangtod nga dadawat niya ang bukid sa Hebron ug nadawat yun niya, mga igsoon. So how about us this morning? Are we also aiming for that beautiful mansion in heaven? Naga-aim ba usab kita, mga igsoon, nga nagagol bata nga maingon kita nga heaven will be mine, maako gayud ang langit. Kay si Caleb sa tibuok niyang kinabuhi, naga-aim gayud siya nga Hebron will be mine, nga maiya gayud ang Hebron. Kita usab, nagagol ba usab kita nga maato ang langit, mga igsoon? Tanaw na to dire ang picture sa heaven. Oh, this is heaven. Ato ba usab nga ginagol nga maato ka na o ato ka nang maangkon kanang heaven nga gisaad sa Ginoo kanato, mga igsoon. Is that also our goal in life? Nga moingon kita, heaven will be mine. Just like Caleb, nga nagaingon siya, Hebron will be mine. So it should be our goal, heaven. And that is the reason why we are serving God, rain or shine, because we want to go to heaven, mga igsoon. Ato ginang i-aim sa atong kinabuhi, nga maingon kita nga maato gayud ang langit, maako gayud ang langit. Kay maora gid ka na ang atong purpose nga nung nag-alagad ta sa Ginoo, rain or shine. Just like Caleb, mga igsoon, naga-aim siya nga Hebron will be mine. So it should be also our goal in life, heaven will be mine. God bless us, mga igsoon. Dalaygon ang Dios sa pulong nga atong nadunggan niini nga kabuntagon.